Isa na'y andam nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So as we listen to the word of God, let us prepare our hearts, no? Let us examine ourselves and every word nga atong madunggan, ato ang yung kibutang sa ato ang kasing-kasing na ato ang iikuan nga this is for me, Lord. This is ang kaning pulong Ginoo nga para gid nako. Ato ang i-claim. Okay? Let us worship the Lord pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato ang palakpakan ng Ginoo. Praise God. Are you ready for God's word? Amen. Hallelujah. Inay matapad, Merry Christmas. Ina tutukan sa mata, ina pagpika nga bagay na Merry Christmas. Praise God. Malipayon bang matagusay son? May kadiyot ra sa panahon no. Last Sunday mag year-end service na punta, then magasagubang na punta sa tuig 2025. Grabe kadiyot ra sa panahon. Now again, gina-welcome na to matagusa sa Prinsesa Ginoo ina matapad, welcome. Praise God. And okay, si Sis Andy ay no, dugay na ni diri to kuyog no. Mo ni rason nga moadto kung say og binapasok. Praise God. Then nakuy na po nato sa karon. Salamat sa Ginoo mga duha ka Sunday. Duha no, nga wala to siya makuyog, but every gathering dire, every activities na sila na salamat sa Ginoo. So Ikson, if you have your Bible, please open with me in the book of 2 Corinthians. Okay, ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto chapter 9 verse 15. Naara na sa inyong sanina mga t-shirt. Kita na ba? Sige. Ana? Ato siyang dunganan sa pagbasa usa na ka bersikulo mga igsoon. Ana? Ana ba? 2 Corinthians, nasa yung t-shirt ay. Nasa yung t-shirt. Dali ra kayo nang kitaan. Ana ba? Okay, magbarog ta igsoon, usaran siya ka verse, then sabayan na to sa pagbasa. Unsa man inyong version diha, then sabayan basa. Okay? So, 2 Corinthians chapter 2, chapter 9 verse 15. Gayon Rigson, thanks be to God for the unspeakable gift. Usab? Thanks be to God for His unspeakable gift. Now, may the Lord has blessed upon reading His word. Pwede ta makalingkod. Salamat sa Ginoo. Rigson, have you ever received a gift? Nakadawat na ba mo og regalo that is too wonderful for words? Nakadawat na mo og regalo igsoon nga ngalan pa lang grabe na katahom. Kisa nakadawat ng regalo dire. Kisa mga nakapamutos na. Hello. Papa? Naputos sa utang. Okay, so igsoon ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon si Pablo, thanks be to God for the unspeakable gift. Alang kang Pablo igsoon, dili niya walay word nga iyahang ma-speak, walay word nga iyahang masulti. Sa laing nga version mga kaigsoonan, thanks be to God for His indescribable gift. Una-una, dili siya maka-speak, karon dili na ma-describe. In the other version, thanks be to God to wonder at for the gift that is too wonderful for words. Paul said, I could not speak or no words could speak about this gift. Ingon sa igsoon, I could not be able to describe what kind of gift I have received. And the other version igsoon, he said, this is wonderful for words. Bo pasabot igsoon, alang ni Pablo, the gift that God has given to him, in siya kamangha-mangha, mapapawaw ka. Okay? Kadawat ka mong kasuway na mo, igsoon dawat mong regalo. Isa diyang sa kalami, sa regalo, yung dawat, igsoon walay pulong, nga niguwas yung mababa kung dili, ay, di ba?
no words, kundi katahom. Ingon si Pablo Igsoon, pulong palang matahom na. Okay? Now, Igsoon, kinsay ganahan or gusto makadawat ng aning regalo. Hello? Igsoon, now, talking about gifts. Listen kay bao ba mo nga ang paghatag og regalo dili na bago pa? Nga naman Igsoon, during first Christmas, aduna nay naghatag og regalo sa ato ang Ginoong Hesukristo. And Matthew chapter 2 verse 11, no Igsoon, adunay mga gitawag og magi, padulong sila sa balay Igsoon ug nakita nila si Maria kauban ang bata ug niluhod sila, ni worship sila, nagsimba, and they opened their treasures. Giabrihan nila ang ilang mga gasa o gihatag nila ang ilang mga regalo, which is kinaigsoon, the gold, the frankincense, and the myrrh. Igsoon, okay listen, tulo ka regalo, and this is igsoon atong paghisgutan karon the significance of this gift of gold, frankincense, and myrrh, no? Mao ni atong paghisgutan. Igsoon, now, nganong mauna ang ilang gihatag? To understand the story, allow me so to detail the context of this particular verse. Now, listen. After Jesus was born in Bethlehem, listen in Judea, during the time of King Herod. Now, adunay mga magi, ikson, kwa sa pulong, or ito, ayaw itudlos yung mga bataan, that is 3 kings. But according so sa study, according sa mga scholar, dili lang tulo sila ang naa dito. Na-identify lang at tulo sila tungod kay niining regalo nga tulo ka buok. But they are many. We don't know how many they are. Pero iksoon, according, para mag-isipte na lang ka, they are magi. They are wise man. Okay? So, coming from the east, adto sa Jerusalem, og nangutana sila. Nangutana sila kang Herodes, asa man matawo ang hari sa mga Hudiyo. And siya, nakita na mo ang iyahang bituon o muadto miniya aron sa pagsimba kaniya. Agrabiha igso, no? The magi or called the wise men gikan sa east, no? Seek to see the Messiah. Pakalayo igso, imagine na. Walay series. Okay? Walay motor during the time. Naglabigar paingon igsoon aron lang pangitaon ang Mesiyas, para lang igsoon pangitaon ang hari, the King of the Jews, the Savior. Okay? Notice this one igsoon. Bot pasabot. People, even kings, okay? People before, kaniadto pa man, magi, okay? Or magi, igsoon seek salvation. Nangita nagkalawasan, nangita na og hari. Nga naman igsoon, before man gusto nangita nini, in the book of Isaiah, giprophesy na igsoon nga adunay bata nga ipanganak. O ingon ang pulong sa Ginoo, and the government shall be upon his shoulder, o pagatawgon siya Wonderful Counselor, pagatawgon siya Mighty God, pagatawgon siya Everlasting Father, Prince of Peace. Igsoon, grabe no? Grabe kabansay niini nga mga magi. Okay? Out of billion stars in the universe, mga kaigsonan, may nanotice sila nga usa ka bituon, and they are accurate. Kadaghay bituon diya, pag-iyon ka pag-abot sa bituon, kay baon na sila nga gipanganak nga gisulti ni Isaias. Di ba? Ang President Igsoon sa verse 2, and they said to Herod, insa nakita na mo ang bituon, og muadto miniya aron sa pagyukbong pagsimba kaniya. Igsoon, diri pa lang ipakita na that even before, hallelujah, igsoon, people are seeking the Messiah. People are seeking the Savior. Na igsoon, ang pangutana, kumusta ikaw? Hello? Nangita ba ka ni Jesus? Nangita ka ba sa kaluwasan? Did you seek the King of Kings? Hello? Igsoon, kumusta ikaw? Kanunay mo bang ipangita si Jesus? Kanunay mo bang ipangita ang maluluwas?
Kanunay mong gipangita igsoon ang hari sa mga hari. Now, igsoon diri pod, brothers and sisters, diri usab gipamatud-an na sa Ginoo nga sa bisan kinsa ang mangita makakaplag. Okay? Praise God ha. Sa verse 11, on coming on the house, yan na. Abot na sila sa balay. Nakita nila ang bata kauban ni Maria. O sila gihimo nila, they bow down and worship Him. Niluhod og nisimba sa Dios. Brothers and sisters, listen. I found out that the one who really seek God, paminaw ha, that the one who really seek God will bow and worship God. Hello? Nga ang tinuod nga nakakaplag sa Dios. Hello? Muluhod na musimba sa Dios. Hello? Ang tinuod nga nakaplag og kaluwasan sa Dios, dili na nakapugngan nga musimba sa Dios. And this is the reason igsoon why we here nga nung nagsimba tayo every Sunday tungod kay ikaw gako nakakaplag na sa Ginoo. Hello. Look at the others igsoon. Wala ba ang Dios kanila? Wala ba nila makaplagan ang Dios? O ang pangutana igsoon, nangita ba sa Dios? Hello. Listen, I will tell you the truth mga igsunan that we should know, wala pa, listen ha, sa wala pa nimo hikaplagan si Jesus, kahibaw ba ka igsoon, hikaplagan na kandaan Jesus? Hello? Kahibaw ba ka, hikaplagan na kanyang daan, sa wala mo pa siya nakita na ka sa Ginoo. Ang tinuod lang igsoon, according to the Bible, in Romans chapter 3 verse 10 to 11, walay usa ka nato ang nangita sa Ginoo. Kasi ganyan na igsoon sa Romans 3, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Walay usa ka nato igsoon ang nangita sa Ginoo. But praise God on His concern, ninaog siya gikan sa langit aron pangitaon. Hello. Igsoon, before the Magi found Jesus, actually igsoon, they are already found by God. Sa wala pa makaplagan sa Magi si Ginoong Hesus, nakaplagan na sila daan sa Ginoo. Nga naman igsoon, according to Luke chapter 19 verse 10, ang rason ng naog ang anak sa tawo, dili lang sa pagluwas, but to seek the lost. Aron pagpangita sa mga nangawala. For the Son of Man came to seek and save the lost. Sa wala mo pa makita ang Dios, hikaplagan na kandaan sa Dios. Hallelujah! Ina mong tapad, hikaplagan na kandaan sa Ginoo. And now, this morning, we are to study the significance of the meaning of the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ikson, ano-ano ba ang mga kahulugan nito sa buhay mo at sa buhay ko? Okay? And Matthew chapter 2 verse 11, after the Magi bowed down and worshiped Jesus, human sila niluhod, human sila ni simba sa Ginoo, igsoon, ilahang gihatag ang ilahang mga regalo. The gold, the frankincense, and myrrh. Igsoon, now, diri na nito mao ang konsepto nga every Christmas manghatag ay og regalo. Because igsoon, during first Christmas, may nihatag og regalo sa Dios. Now listen ha, ang tinuod lang mga kaigsunan, before this Magi gave gifts to Jesus, hello, ang Dios may gihatag ng daan. Hello. Sa wala pa gihatag ang Magi sa ilang mga regalo, igsoon ang Dios may gihatag ng daan sa matag usa kanato. O ang iyang gihatag sa according to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Buot pasabot igsoon, sa wala pa sila muhatag, gihatagan na silang daan sa Dios. Hallelujah! Ang rason mga kaigsunan nga nagahatag kita, because God, He gave igsoon, He first gave us. And He gave us igsoon such a gift
not a material, not a things nga mawala ra, but a gift igsoon, a son or a person, and that person is our Lord Jesus Christ. O pinaagi niya nga regalo igsoon, ikaw gako, hallelujah, nakaangkon og kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. That's why si Pablo, thanks be to God for his unspeakable gift. Now, igsoon, let's begin the significance of the gift. Number 1, siguro yatag, the gold. Okay? Kasi kita nag-gold rin. Hello? Papa sa Palawan daga no? Sabi ka tuig nangut ko tayo gold yun ko. Okay? So every year ang gold grabe gatas ang value no. Now, kaya mo magson that gold signifies the kingship of Jesus Christ. As king. Now, igsoon, in 1 Timothy chapter 16 verse 15, ingon si Pablo, which God will bring about in His own time, that God bless only the ruler, the one King of kings, and the Lord of lords. Igsoon, si Jesus is the supreme authority over all the kingdoms of the world. Both pasabot igsoon, the entire cosmos is in the hands of our King Jesus. Now, people before expecting a Messiah, okay? Expecting a Savior, expecting a King to be born. But the problem, mga kaigsunan, that the Jewish, ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, they're expecting a king. Ga-expectar sila gahari nga matawo igsoon in a palace. Okay? Nga matawo igsoon surrounded by wealth and luxury. Okay? Mauna lang gi-expectar nga hari nga moabot. No one could be expecting mga igsunan, wala na expectar kanila nga usa ka hari matawo sa pigadahon, mataro sa cave, matawo sa manger. Hello? So they did not expect the king, the savior, the Messiah to be a son of carpenter. Hello? Ikson, born in Nazareth. Lahi ang lang expectation makiksunan. But the King of glory, the Son of God, would be friend prostitute. Kadaghan sa iyang higalaon, katod yung mga prostitute, iksoon, bawal kanila ang mutats o lepers o mga sanglahon nga naman, mahugaw sila. But this Jesus, the King, nitats, nitandog og mga lepers, nihigugma sa mga tawo nga gitawag og outcast from the society. Okay? They never imagine mga kaigsunan a king who chose an educated fisherman, despised tax collector to be his own disciples. Diba? No one ever imagined mga kaigsunan that the king would forgive igsoon a woman who caught in an act of adultery. Igsoon, they never imagined a king of the Jews will ride into Jerusalem on a donkey. Diba? Mostly pag hari ka, lami kayo mong kabayo, oy. Mo na lang expectar nila doon ay hari, musulod sa Jerusalem nga magkabayo. Pero atong hari so si Jesus ni sulod sa Jerusalem ang gisakyan donkey. Igsoon, no one ever expected a king to stand for the crime he never committed. Hello? And no one ever imagined mga kaigsunan that the innocent king would be beaten, stripped naked, to be hung on with the criminals. No one ever imagined mga kaigsunan with the king to die shameful death in the front of people mocking him. Hello? No one ever imagined mga kaigsunan that the king to be buried on the grave. Doon na ba'y hari nga namatay? Hello? But igsoon, no one expected that 3 days later, pagbisita igsoon sa mga babayi in the tomb, the stone rolled away
Hallelujah. And the body of Jesus was not there. Hallelujah, igsoon. The King was risen from the dead. O ingon ang pulong sa Ginoo, igsoon, siya karon naglingkod sa atong trono sa ato ang halabing halangdon nga Dios. Hallelujah. Igsoon, before he was born, Isaiah said, the government shall be upon his shoulder. That means, igsoon, nga sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, every knee shall bow to those in heaven and on earth and under in heaven. Every tongue should confess, igsoon, that Jesus is Lord. Hallelujah. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Igsoon, that's why Magi gave gold to Jesus. Simbolo nga ang hari sa mga hari, the King of the Jews, na tawo. O kung sa gihimo nila igsoon, tungkol kay giisip nila nga hari, kung sa gihimo nila, the wise man bow down sa hari. Ang wise man igsoon, ang mga Magi igsoon, niluhod ni Jesus as King. Listen, church, kaya ba mo, the ultimate response to show reverence, awe, and honor to God of heaven is to bow down and worship the King. Hallelujah. Kaya ba mo maigsoon, that bow down is the most surrendered posture to show, Lord, you are my King, the King of the universe. Hallelujah. The wise man bow down and worship Jesus. Now, ang pangutan na igsoon, how about you? What is your response when you found your King? Unsa may imuhang kinabuhi karon sa diyang imuhan na nakaplagan ang imong hari? Hello, kumusta ikaw? This is the response of the wise man. Kumusta ikaw? Did you worship the King, Jesus? Igsoon, sa diyang paghatag sa mga wise man sa gold, kay bow sila, Lord, this gold is symbolized or signifies to your kingship. That's why they bow down. Hello? Because they found the King of Kings. Nakaplaga na ba ni mong hari sa mong hari? Have you already found your King, Jesus? So, ako nagapangamuyo igsoon nga unta, aduna gyapon tay reverence, pagtahod, pagsimba, pagluhod, pagdayaw sa atong hari sa mga hari, which is our Lord Jesus Christ. Ikaduha, igsoon, the second gift paghatag, the frankincense. Kung sa din frankincense, igsoon, ingon sila, ingon the scholar, igsoon, this is an oil. Okay? Oil ko di kini may igsoonan, an oil nga ginagamit sa mga pare during the sacrifices. Now, ang frankincense, ginagamit na siya aron moulbo ang incense. Okay? Nga naman igsoon ang insenso, the smoke, to make the smoke, aron ang aso igsoon mo arise, mo padalong sa langit. Now, ga-symbolize ka na siya nga ang pag-ampo sa mga katawhan, nagaisang ng pagtuo ngadto sa Ginoo. Now, the Bible scholars agree that the frankincense signifies the priesthood of Jesus, or it talks about Jesus as a high priest. Okay? That is, frankincense talks about nganong gihatag igsoon sa mga Magi nga regalo frankincense, igsoon ilahan ng giisip nga wala nay bala a pangulong pare alang kanila kung dili si Ginoong Hesus Kristo na. Hello. So now in Hebrews chapter 4 verse 14 to 16, ingon ang pulong si Ginoong Pablo, therefore since we have a great high priest, kinsa kun ni ang nikayab sa langit, si Jesucristo, the Son of God, so let us hold firmly to the faith we have professed. Now, tungod kay ang Dios siya nga to ang pangulong pare, kay ba mo maigsoon, ang mga pare igsoon, nagaserbisyo sila, this is a big primary role, the priest is a representative of the people before God. Okay? Kaniadto, si Moses, okay? Sa diha ang mga tawo igsoon adunay mulo o adunay gusto isulti sa Ginoo,
muagi sila ni Moses, muagi sila sa mga pari, dili sila makadirekta sa Dios. Okay? So that's why adunay praise nga o adunay pari nga musulti sa Ginoo in behalf of the people. Okay? Nga naman igsoon dili sa direkta. Mao na igsoon natumaw gyapon na karon sa konsepto sa mga mga Roman Catholic Church nga gaagi gyapon sila pare. Di ba? Ngumpisal gyapon sila dito. But actually igsoon before mao gina ang primary role. Mangayo sila pasaylo, agi sila sa pare, ang pare madto dito sa Ginoo. Now, kung ako sa ka-priest, I'm gonna represent you to God if I am the priest. Now, that primary role has broken into function. Number one, igsoon, the priest, ang mga pare igsoon, gahimo sila sacrifices for the forgiveness of sin. Sila ka na igsoon ang nagsakripisyo, naghalad o mga anak, nga naman di ka pwedeng muhalad ang mga pare ra. Hello. Ikaduha igsoon, ang mga pare nagaampo sila igsoon in behalf of the people, di ka pwede kaampo. Kinahanglan ay mga pag-ampo iagi sa nimo sa pare. Para ang mga pare mo ampo dalong nato sa Ginoo. Hello. Now, since the very moment of the Garden of Eden, when man sins against God, adunay duha ka opposing forces ang nitabo. Number one, igsoon, there was the holiness of God. Ang ikaduha, igsoon, the sinful of mankind. Okay? Now listen. If we don't understand the holiness of God, igsoon, we will always have a casual approach to sin. Ibutang sa nauna, igsoon, kung dili nimo maintindihan ang pagkabalaan sa Ginoo, magsige na lang di kag himong papakasala sayo na lang nimo. Nga naman igsoon, dili nimo wala kay pag-intindi kung unsa ang pagkabalaan sa Dios. Hinungdan igsoon, pakadali ara nato himong pagpakasala. Kasual na lang kay nato ang pagpakasala naman. Wa ta makaintindi igsoon kung unsa gid ang pagkabalaan sa Ginoo. Pero kay baba mo igsoon, sin is a total opposite of the holiness of God. Pero ang sala igsoon kabaliktaran sa pagkabalaan sa Ginoo. Kaya ba igsoon, ang batasan sa Ginoo, the attributes of God is holy. Our God is perfect. Our God is flawless. No fault, no wrong ang atong Ginoo. He is perfect igsoon. O kita nga tawo, listen, we are not. Kung yun ang Biblia igsoon, walay usak ka nato nga matarong. Maski mingon pa ka nga imo ang pinakamaayong amigo igsoon. Not everyone nga naman igsoon, we fallen short of God's standard. Okay ba igsoon, ang sala maoy nag-break igsoon, maoy nagtangtang kanato sa tuang pagkasuod ngadto sa Ginoo. Sin breaks our intimacy between God. This is why mga kaigsuonan, God hates sin. Nga naman gitangtang sa sala ang atuang relasyon sa Ginoo. In the Old Testament igsoon, listen. Talking about sin. In the Old Testament, one time a year, kaya sa usa ka higayon sa usa ka tuig, magahimo sila sakripisyo para lang igsoon temporary nga mapasaylo or mabayaran ang sala sa tao. Usa himuon sa pare, magsakripisyo sa animals, muadto sa tabernakulo o behind that veil, gitawag og Holy of Holies. Ang pare igsoon iyahang dagkutan ang frankincense aron igsoon ang incense mo smoke. Okay? Murais ug muadto igsoon sa langit nagarepresenta nga ang hilak sa mga katawan sa pagkiluoy na igsoon the priest would take the blood of the innocent animals ug iyang sprinkle ngadto sa gitawag og mercy seat. This would symbolize the death of the animals igsoon nagabaylo or nagabayad sa sala ngadto sa mga katawhan. Now listen. Mao ni dapat nato maintindihan. Igsoon tungod kay ngatong Ginoo, He is a just. Iba mo just? Saan just? Igsoon, our God is a God of justice, justisya. Hello.
kinahanglan igsoon iyang silutan ang sala. Hello. Kinahanglan adunay mubayad sa sala. Listen. Di na mabangbang igsoon ang sala sa katawhan. Old Testament pa lang igsoon. Di na mabangbang. Sa panahon pa lang ni Noah, di na mabangbang ang sala sa kalibutan. Hinungdan bitaw yang gilunok. Nalimpyo ng tibok kalibutan igsoon, nagpakasala na pod. Hello. Igsoon, because God is just, gikinanglan igsoon iyahang punong na sala, He must punish sin. Now listen, but God is not only just, He is also merciful. Hallelujah. Ang sa gihimo sa Ginoo, He extend His mercy to the people that He love much. Grabe ha. O sa yung gihimo, igsoon, para lang malimpyo ta, para lang mapasaylo ta. Igsoon, listen, siya nga high priest, listen ha, siya nga pangulong pare, iyahang gihalad ang iyang kagalingon para mahinloan kitang tanan. And according to Hebrews 10:10, igsoon, tungod kay gituman ni Jesus, tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, listen, nahinloan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kagulingong lawas sa makausa lamang o sa tanang panahon. Listen mga kaigsunan, this time, listen ha, giputol sa Dios. Listen, niining higigson, giputol na sa Dios ang boundary, ang wall nga ikaw ako igsoon dili na makaduol sa Ginoo. Hello. Giputol niya ang boundary igsoon aron ikaw ako direkta na makaadto sa atong Dios. Nga naman wala nay pare dire igsoon, nga naman siya na mismo ang nihatag sa iyang kagalingon. Bot pasabot igsoon, when you ask forgiveness to God, you don't need to go to the priest, to the pare, but you need to go to our high priest Jesus. Hallelujah. Igsoon, iyon ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa paghalad sa kagulingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Listen, Jesus, our high priest, sacrificed His life so He could take off His robe of righteousness and cover you with His righteousness. Bot pasabot igsoon, listen ha, nganong gihalad niya ang kagalingon aron iyahang tangtangon, iyang hukason ang iyang biste sa pagkamatarong. Listen, aron igsoon, kubiran ang imuhang pagka-unrighteous. Bot pasabot igsoon, so whenever God looks at you, listen, karon igsoon, tungod kay gikubiran na ka sa Ginoo sa iyang pagkamatarong, listen ha, tungod kay ang pagkamatarong sa Ginoo na anak nimo ha, okay? Tungod kay ang pagkamatarong sa Dios, the robe of righteousness of God na sa imo ha, every time, whenever God looks at you, hello, igsoon, He did not say your sinfulness, but He will say the righteousness of Christ na nasa imo ha. That's why igsoon in Romans chapter 4 verse 15 to 16, igsoon, ang atong pangulong pare dili sa ubang sama sa ubang pare nga dili mo ilag kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka pare nga gitintal sa daghang paagi sama kanato apan wala gayud siya magkasala. Verse 16, He is our high priest. Busa dili kita magpanuko pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya kay siya man ang atong pangulong pare. Igsoon, direkta pwede na ta makaduol sa atong Dios. Okay? Igsoon, diba ba mo? Listen, gusto lang i-remind na dili na siya high priest, but number one, igsoon, He's our king. Ba? Manan? Siya nga atong hari. Okay ba ka igsoon? Nakabudlay magpa-appointment sa hari? Hello? Dili ka basta-basta igsoon makaduol sa hari sa kalibutan.
No. Kinanglan na doon na pa kay appointment para lang igsoon ato bangon ka sa hari. Hello. Pero igsoon ang gihimo sa Ginoo sa tuwa tungod kay siya nga atong high priest, siya nga atong hari. Igsoon is an opportunity nga makadool ta niya sa matag adlaw. Hello. Oportunidad kayo igsoon, opportunity kayo that every day pwede na ta makadool sa hari sa mga hari. Pero kung siya nga atong gihimo igsoon. Hello. What ay appearance perme? Ang Dios igsoon gahatag kanatog kahigayonan that every time gusto siya nga moduol kaniya labi na sa mga pag-ampo. Pero igsoon kadaghan sa mga panahon nga gisayangan nimo ang kahigayonan. Hindi gani ka makadool sa pag-ampo sa permitting. Hello. Tapos mangayo kag panalangin sa Ginoo. Tapos mangayo kag kayuhan sa Ginoo, tamaran mangani ka buliyok sa buluhaton sa Dios. Hello. Listen ha, igsoon kalami sa Ginoo nga naman gitangtang niya ang wall. Gitangtang niya igsoon ang bara para lang makadool ka, pero why mo dool gyapon sa Ginoo? Katamad nato mo dool sa Ginoo igsoon. During calamity ra ka mo dool sa Ginoo. During kapigadong ka madool sa Ginoo? Hello? During may balatian ka mo tawag sa Ginoo? How about the time? Sa mga oras igsoon nga bakante ka? Unsa imong gihimo igsoon? Hallelujah, imong gisayangan ang panahon nga unta makadool ka sa Ginoo. Listen ha, igsoon. Karon pa lang gani. Wa na kay panahon sa Ginoo. Unsa na nagkaigsoon sa mga dagkong butang pakahangisangon sa Ginoo sa imuha. Okay? You are asking for God's blessing, you are asking for God's favor. Pero igsoon, wa kay gihimo sa Ginoo. Every talent nga gihatag sa matag usa kanato igsoon, that is a responsibility nga tuang palambuon. Pero kumusta ikaw? Gusto ba yung igsoon, balik yung puntong, kaya ba mo, sa pagsulti ni Ginoong Hesus, nga it is finished! Okay? Father, into thy hands I commit my spirit. Katong veil ba? Okay? Katong veil. Giskutan na ito dire. Okay? Kaya ba mo igsoon, makasulod dito ang mga high priest ra, katong mga balaan ra kayo, kaya naman, o adunay mga unrighteous, musulod dito sa Holy of Holies, mamatay taon, oy! Mamatay igsoon tungod sa pagkabalaan sa Ginoo. Pero kay bawa kay igsoon tungod sa gugma sa Dios, ang veil sa ang curtain pag-ingon niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Ang kortina igsoon nga veil nagisi giguba sa Ginoo para ikaw gako igsoon direkta nang makasulod sa iyang pagkabalaan. Wa nay parel, wala nay ali igsoon para ikaw ako permanente na, may time na adlaw-adlaw na igsoon, oras-oras na makaadto sa ato ang labing halangdon nga Dios. Pero kumusta ang pasangil sa tao pero igsoon, wa koy oras pastor, busy kay ko pastor, kanus amang kay igsoon di mabisi. Hello. Kanus amang ka di mabisi. Padugay mo presidente lagi mo. God. Busy kita mo di opisina ta ba? Okay? So, that's why igsoon, God, He extend His mercy. So igsoon, ang gihimo, tungod kasi na itong Pangulong Pari, na igsoon, ang Diyos gahatag access that anytime, pwede na ta makadirekta niya. Hallelujah. So igsoon, gamita ka ng oportunidad, nga makadirekta na ka sa Ginoo. Gamita ka ng time, nga makakomunyon na ka sa Diyos. Gamita ka na nga time igsoon nga perminti na kang moduol sa trono sa Ginoo. Hallelujah. Kasi ingon niya, busa dili kita magpanuko pagduol sa trono kung diin anaa ang grasya. Kasi kaya grasya. Ano? Kasi kaya grasya. Pabanto grada hindi mo moduol sa Ginoo, hindi mo na grasya. Ano? Na igsoon, no?
Busa dili kita magpanuko pagduol sa trono sa Dios kung diin anaa ang grasya. Asa kan makita ang grasya? Naa sa trono sa Dios. So kung ganahan ka grasya, dool pirme sa trono sa Dios. So ay napangutan igsoon wa kay panalangin kay mo kay dool sino? Dool kay tagbalay. Murag ya, pakaduular balay, di kaduol si bahan. Kanya, ano, panalangin ikaw. Yung ginopikat mo. So, ikatuloy, Ikson, the third gift. The myrrh. O saan yung myrrh, Ikson? Ang tulong regalo, Ikson, nagihatan nila is ang myrrh. Or myrrh, no? Now, ang myrrh, kaya baba mo, mao na yung gigamit sa pagpreparar sa lawas ni Kristo aron ilang ilubong. So, usa ni siya ka ingredients nga ginayos sa pagbalsamo sa purinarya. Now, ang mga scholar nag-agree nga ang myrrh Ikson nag-represent as Jesus as the suffering servant. Imagine ha. Itong mga wise man ba? Nihatag sila regalo nga mira na nagapasabot na Lord, ihatag ko na nimo. Mao ni gasimbolo nga moabot ang panahon nga mag-antos ka. Mudawat mo tong regalo. Nga na. Tagaan mo na. Yeah? Now, the myrrh represent as Jesus as the suffering servant. Bata pa lang Ikson, di panagna na nga ikaw matawo para mag-antos. Ganahan mo na. Mapakatawa pa ba mo? Ikaw ka, pangutanong ti ka Ikson. Ino kas ka anak? Dili ka for 9 months para ipakatawo ka, para mag-antos ka tibok ng kinabuhi. Anak ba yung mga anak? Huwag mga ano? Pero ang Diyos Ikson si Jesus Christ. Okay? Now, itagaan sa mera or mera Ikson nag-represent nga siya Ikson mag-aantos. Hello? That the Lamb of God born to die for the forgiveness of our sins. Nga ang anak sa Diyos ipanganak para mamatay. Ato mga kabataan, Ikson, ato ipanganak para mabuhay na. Wala ipanganak para mamatay. Pero ang Diyos Ikson, siya lang ipanganak para mamatay aron sa kapasayloan sa ato ang mga sala. An Isaiah chapter 53. Kaya ba Ikson, kining Isaiah, nasulat kini siya, na prophecy kini siya 700 years before the birth of Jesus Christ. Imagine ha, 700 years. Dugay kayo na. Okay? Isaiah gave a very detailed account of a suffering servant that Jesus would endure in our behalf. Nga kita untay dapat igsoon ang mag-suffer. In Isaiah chapter 53 verse 6 to 7. Now, kini ha. Mao ni igsoon ang dangatan ni Jesus. Nasulat na nidaan sa wala pa si Jesus. Okay, nasulat na daan isa. Kitang tanan mga sama sa karnero nga nasa laag. Walay usa nga musubay sa hustong dalan. Apan siya ang gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Imagine na mga kaigsunan, this account, this verse nasulat na sa wala pa moabot si Jesus. Insa maon niyang imuhang dangatan. Listen ha. Kay bawo si Jesus ani. Okay? Okay ba mo? Pwede oy nga igsoon. Pwede nga di siya modayog pagpakataw. Pwede. Okay? Pwede hindi siya modayog anhi sa kalibutan. Pwede dili niya himuon eh. Pwede. Igsoon kay bawo mo in the garden of Gethsemane. Grabe so nagbisog si Giniso sa iyang flesh. Okay? It's a Lord, amahan, kung mahimo lang, during that time, puno naman siya. Mahitabo na ng gisuwat ni Isaiah. Okay? Nihang niya sa saman.
Father, pwede bang kuhaon mo ning kupa nga naa ka nako? Because that time igsoon ready na ang usa ka batalyon mo dakop niya. Okay? Buot sa igsoon nga dili na nako ni himuon. Pwedeng dili himuon ni Jesus. Pero ingon sa igsoon sa isulti niya, Lord, still your will be done. Imong kabubuton gyapon mo'y matuman. Kung sa gihimo ni Jesus igsoon in the garden of Gethsemane, hallelujah. Nganong iyahan ning gihimo. Listen igsoon isa, gitamay siya. Gitamay nato siya og gisalikway ug nakasinati siya kagulaanan og mga pag-antos. Wala gani siya, walay mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang apan giantos niya ang tanang kasakitan nga kita untay angay nga magantos og gipas-an ang atong alantuson. Hallelujah. Gani gisamad-samaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy makaluwas kanato o pinaagi sa iyahang mga labod na ngaayo kita. Hallelujah, igsoon. This is the reason why iyang mao kini ang rason igsoon nganong iya kining gihimo. Hallelujah. O ang pinakabugtong rason igsoon nganong gihimo kini sa Ginoo, nganong nisugot siya nga siya nalay manginmatay tungod igsoon gihigugma ta niya. Hallelujah. So, grabe ang gugma sa Ginoo. Dili siya gusto nga mag-antos ta. Dili siya gusto nga kita madakdakan ining tanan. But God in His care, gikinahanglan igsoon ipahimugso ang bata, the Messiah igsoon, the Savior, ang hari sa mga hari. Igsoon, kung yun ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili na malaglag, kundili makaangkonag kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Igsoon. Nababa mo ang John 3:16. That is a very love letter of the Lord to mankind. Okay? Doon ay word yan nga peres. Tama? Doon ay word yan nga kalaglagan. Ayun ang pulong sige na, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him should not perish. Listen, igsoon. Kung kahibalo ka palang lamang kung unsa ning word nga peres, igsoon, dili nimo dangaton or dili nimo naison maadto ni anang lugar. Sa ni peres, kapahamakan, kalaglagan. Igsoon, wala pa ta maimperno, pero gidescribe na Ginoong Hesus, gidescribe na sa Bible in the book of Luke. Okay? Chapter 16. Nga sa dihang ang taong dato na matay. Listen, ang taong dato na matay, igsoon, ikaw na pulong sa Ginoo, nangayo siya tabang kang Abraham. Di ba? Sige niya, Father Abraham, have mercy on me. Please send Lazarus so he may dip the tip of his finger and cool off my tongue, for I am agony in this flame. So ingon niya, igsoon, tungod kay nagsakit ko ni ini nga kalayo. That is kapahamakan, that is perishable, igsoon, nga gisulti sa John 3:16. Igsoon, kung nasayran pa lang nimo kung unsa ang imperno, hallelujah, dili nimo dangaton, dili nimo naison nga maadto ni anang lugar, og nasayod ang Ginoo nga mao nang ato ang padulngan. Hello, kay bawang Ginoo nga mao ni padulngan sa mga tawo kalaglagan, pero igsoon sa iyang gihimo, gikinahanglan iyang ipahimugso ang iyang bugtong nga anak nga si Jesucristo para ikaw ako igsoon dili na maadto ni anang kapahamakan, dili na maadto anang kalaglagan, but igsoon pinaagi ni Jesucristo kung imo siyang dawaton igsoon eternal life na ang imuhang maangkon. Hallelujah. That's why igsoon rason nga nang adunay Pasko, tungod kay nining Pasko na himugso ang atong manluwas nga si Jesucristo. So igsoon, this is the reason why we here. Thanks be to God for the unspeakable gift. Igsoon, tagaig bili ang regalo ng imong dawat. Again igsoon,
wala gihatag si Jesucristo sa Dios, si Jesucristo sa imuha aron magpatuyang ka. Hello, listen. Wala kahatagi sa Ginoo og regalo aron magpatuyang ka sa imong kinabuhi. Tell you the truth. Igsoon. Wa gihatag sa Ginoo ang regalo aron igsoon magpagusto ka sa imong kinabuhi. Igsoon dili tiyaw-tiyaw ang gihimo ni Jesucristo 2,000 years ago. Dili to komedya. Grabe mga latos igsoon nga dapat kita. Ang dapat latoson. Imagine igsoon, dili tiyaw-tiyaw ang kinabuhi nga yang gi-offer sa matag usa kanato. Mao na igsoon, ayaw tiyaw-tiyawi ang Ginoo. Kung mga lagad kay igsoon, pangalagad og tidog anay sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Last igsoon, kung gihatag sa Ginoo yang hamili nga dugo para mapasaylo ta sa atong mga kasalanan. Listen, I want you to take this seriously. Igsoon, paningkamuti og likaye ang paghimog sala. Magkinabuhing balaan tungod kay ngatong Dios nga gilagaran balaan. Siya diya bang pulong sa Ginoo? Hallelujah. The life that has given to us, igsoon, it's a precious gift. But igsoon, naging precious pa kini tungod kay gitagaan ba yung regalo nga mao si Jesucristo. So igsoon, tipigi si Jesus sa imuhang kinabuhi. Amen? Siya diya ba itong pulong sa Dios? Ganyan ko tayo sa pagbarong.